Seryoso ba kayo? Hihingi tayo ng tulong sa bansang gumagawa lang ng Jollibee para ayusin ang isang Boeing? Napigil ng buong Amerika ang kanilang hininga sa pinakamalalang krisis sa kasaysayan ng abyasyon na naganap sa Karagatang Pasipiko. 3,600, 3,600 katao ang natrap sa himpapawid na may gasolina na sapat lamang para sa 6 na oras. Sumuko na ang United Kingdom, France, at Germany. Sinasabing impossible itong malutas. Wala nang ibang pagpipilian. Tawagan ang Pilipinas. Ngayon din, ang mas ikinagulat ng lahat ay ang ipinadala ng Pilipinas. Isang 65 taong gulang na retiradong mekaniko, isang tao lamang. Sa una, pinaktawanan siyang lahat. Ngunit sa loob lamang ng 30 minuto, natigilan ang buong mundo. Lahat ng 3,600 na pasahero ay nakaligtas. Paano niya ito nagawa? Ang pangalan ko ay Jose Pepe de la Cruz. Ako ay 73 taong gulang na ngayon. Nagpapatakbo ako ang isang maliit na paggawaan ng antigong electronics sa Daly City, California. Dati akong inhinyero sa Boeing, ngunit 15 taon na ang nakalipas mula nang iwan ko ang trabahong iyon. Noong umagang iyon, tulad ngati, kinukumpuni ko ang isang 1952 na Seeburg jukebox. Ang mainit na hangin mula sa mga vacuum tube at ang kakaibang amoy nito ang bumabalot sa aking paggawaan. Ang paghahanap ng problema sa pamamagitan ng pagdamas sa mga circuit gamit ang aking nga daliri, ito ang aking pang-araw-araw na gawain. Hay nako, Pepe, kinakalikot mo na naman ba yung lumang gamit na yan? Sumilip si Mang Kiko, ang aking kapitbahay, mula sa nakabukas na pinto. Luma? Sining ito na may 70 taon ng kasaysayan? Sagot ko habang natatawa. Eksakto sa sandaling iyon, umaling-awngaw ang tunog ng isang breaking news mula sa maliit na telebisyon sa aking mesa. Nga kababayan, nasasaksihan ngayon Amerika ang isang krisis sa abyasyon na wala pang katulad sa kasaysayan. Ang muha ni Anderson Cooper ng CNN ang bumungat sa screen. Ang karaniwan niyang kahinahunan ay napalitan ng halatang pag-aalala. 18, 18,787 Dreamliner ang sabay-sabay na nawalan ng lahat ng kanilang electronic system sa himpapawid ng West Philippine Sea. Sa kasalukuyan, tinatayang 3,600 na pasahero at tripulante ang natrap sa kalangitan. Nahulog ang hawak kong panghinang sa aking mesa. Ang 787 Dreamliner. Ito mismo ang huling eroplanong pinaktrabahuan ko sa Boeing. Sa ngayon, impossible na kahit ang manual na pagpapalipat at ang natitirang gasolina ay tinatayang nasa 6 hanggang 8 oras na lamang? Napasinghap si Mang Kiko. Pepe, hindi ba't yan yung eroplanong ginagawa mo nun? Tama siya. 15 taon na ang nakalipas. Ito ang eroplanong naging dahilan ng pagkatanggal sa akin sa kumpanya matapos kong ituro ang isang kritikal na depekto sa disenyo nito. Nagbago ang eksena sa TV at ipinakita ang situation room ng White House. Nabibigay ng pahaya ang Pangulo. Agad kaming humingi ng tulong mula sa pinakamahuhusay na eksperto sa abyasyon sa buong mundo. Sunod na lumitaw ang isang tagapagsalita ng Pentagon. Ang emergency team mula sa Rolls-Royce ng UK ay dumating 1 oras na ang nakalipas. Nakasama na rin nila ang mga inhinyero mula sa Safran ng France, Lufthansa Technik ng Germany, at mga eksperto mula sa Samsung ng South Korea. Mukhang may pag-asa, ngunit alam ko ang katotohanan. Huli na ang lahat. Makalipas ang 2 oras, isang nakagigimbal na balita ang lumabas. Lahat ng pagtatangka ay nabigo. Nanginginig ang boses ng pinuno ng Federal Aviation Administration, FAA, ng Amerika. Inulat ng timula sa UK na imposible kahit na i-diagnose ang sistema. Ganon din ang sinabi ng nga timula sa France at Germany. Sumuko na rin ang timula sa South Korea. Ang nga sumunod na panayam ay lalong nagdulot ng kawalan ng pag-asa. Sa aking 40 taong karera, ngayon ko lang nakita ang ganito, sabi ng isang eksperto mula sa Rolls-Royce ng UK. Para bang may sinadyang. Naputol ang kanyang sinasabi, marahil dahil sa utos mula sa itaas. Mas direkta ang sinabi ng eksperto mula sa France. Masyadong komplikado ang sistema ng Amerika. Hindi namin ito kaya. Noon, isang flash report ang lumabas sa ilalim ng screen. Unang 787, babala, 2 oras na lang ang natitirang gasolina. Kumabog ang dibdib ko. Paubos na ang oras. Eksakto sa sandaling iyon, isang panibagong breaking news ang pumuno sa screen. Amerika, opisyal na humingi ng tulong sa Pilipinas.
Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Ang Amerika, hihingi ngang tulong sa Pilipinas? Sunod na lumitaw sa screen si Secretary of State Antony Blinken. Bakas sa kanyang mukha ang kahihiyan, humingi kami ng emergency assistance mula sa gobyerno ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay may taglay na pambihirang galing sa teknolohiyang abiasyon at mayroon silang natatanging kakayahan sa larangan ng electronic systems. Agad ang naging reaksyon sa Amerika. Isang anchor mula sa Fox News ang sarkastikong nagsabi kung ano ang hindi nagawa ng UK, France, Germany at maging ng Samsung ng Korea, gagawin ng Pilipinas. Ito na ba ang kalagayan ng Amerika ngayon? Maging sa CNN ay may pagdududa. Ang bansang gumagawa lang ng Jollibee, aayusin ang isang Boeing? Ngunit iba ako. 20 taon na ang nakalipas, nang sumali ako sa isang joint project ng Boeing at Philippine Airlines, personal kong nasaksihan ang galing ng nga inhinyerong Pilipino. Isang tao ang partikular na pumasok sa isip ko, si Ramon Monsantos. Nui 45 taong gulang pa lamang siya. Ngunit mayroon siyang hindi kapanipaniwalang kakayahan. Nadarama niya ang pinakamalit na problema sa lubngang isang electronic circuit gamit lamang ang kanyang nga kamay para siyang nakikipag-usap sa makina. Nagbago muli ang eksena sa TV. Ngayon na sa Maynila na. Ang Pangulo ng Pilipinas mismo ang humarap sa media. Kalmado at puno ng kumpiyansa ang kanyang boses. Tinatanggap ng Pilipinas ang hiling ng Amerika. Agad naming ipapadala ang aming pinakamahusay na eksperto. Sunod na inanunsyo ng kalihim ng transportasyon ang plano. Bumuo kami na isang emergency response team na pamumunuan ni G. Ramon Santos, dating lead mechanic ng Philippine Airlines. Alis sila sa loob ng 1 oras. Simon Santos? Siya nga. Agad na naksaliksik ang media sa Amerika kung sino si Ramon Santos. 65 taong gulang, isang retiradong mekaniko ng eroplano. Ito raw ang pinakamahusay na eksperto ang Pilipinas? Hindi isang inhinyero mula sa isang malaking kumpanya, kundi isang retiradong mekaniko. Nagpatuloy ang nga balitang may halong pangungutya. Ngunit alam ko kung gaano kalaki ang kanilang pagkakamali. 20 taon na ang nakalipas, nang isang Boeing 747 ang muntik nang bumaksa sa Pasipiko dahil sa hindi may paliwanag na pahinto ng makina, sumuko na ang lahat ng eksperto. Ngunit Simon Santos, sa loob lamang ng 10 minuto, ay natukoy ang problema. Isang napakalit na bitak sa tubo ng gasolina na nagdudulot ng resonance sa isang partikular na altitude na daman niya ito gamit lamang ang dulo ng kanyang daliri. 15 taon na ang nakalipas. May mas kamangha-mangha pa siyang ginawa. Sa isang prototype test ng bagong 787, kahit na normal ang ipinapakita ang lahat ng instrumento, naramdaman niyang may panganib. Ang eroplanong ito ay makakaroon ng malaking aksidente sa loob ng 3 taon, babala niya. Binaliwala siya ng lahat. Ngunit eksaktong 3 taon makalipas, 787 ang muntik nang bumagsak dahil sa depekto sa electronic system. May kaugnayan din sa kanya ang pakatanggal ko sa Boeing. Dahil sa pagsuporta ko sa ulat ni Mon Santos, pinaratangan akong isang troublemaker na nakakasama sa kumpanya. Tinapik ni Monkey ko ang balikat ko. Pepe, ayos ka lang? Oh, ayos lang ako. Ngunit hindi ako ayos. Ang mismong depekto sa sistema na ibinabala ko at tinukoy ni Mon Santos, 15 taon na ang nakalipas ang siyang naglalagay ngayon sa panganib sa buhay ng 3,600 na tao. Patuloy na ipinapakita sa screen ang oras. Natitirang oras, 5 oras at 30 minuto. Basa na ang pride ng Amerika at ngayon, ang lahat ng pag-asa ay nakasalalay sa emergency team mula sa Pilipinas na tumatawid sa Pasipiko. Ngunit napakalaking kabalintunaan. Ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo ay kailangang ipagkatiwala ang kanilang kapalaran sa isang maliit na bansa sa Asya na dati nilang minamaliit isang team na pinamumunuan ng isang retiradong matanda. Nang lumapa ang special flight mula sa Pilipinas sa Clark Air Base sa Pampanga, lahat ng mata ng mundo ay nakatutok doon. Ipinakpaliban ko ang pagkukumpuni ng jukebox at tumutok sa telebisyon. Ipinakita sa live broadcast ang mga sundalong Amerikano na nakahilera sa runway. Kakalapak lang ng special flight mula sa Pilipinas. Ngayon, ang lahat ng pag-asa ay nasa mataong bababa mula sa eroplanong iyan, puno ng tensyon ang boses ng reporter ng CNN. Bumukas ang pinto ng eroplano at ikinabit ang hagdan. Sa wakas, lumitaw si Ramon Santos. Sa edad na 65, tuwid pa rin ang kanyang tindig. Nakasuot niyang asul na worksuit at may bitbit na isang luma,
at gasgas na toolbox, halos walang pinabago mula nung huli ko siyang makita 20 taon na ang nakalipas. Sa likod niya ay may 3 batang Pilipino na sumunod. Hindi may pinta ang reaksyon sa mukha ng mga Amerikanong tekniko. Sila na ba yung mga eksperto? Isang toolbox? Anong taon na? 1950s? Malamig ang naging pagtanggap sa kanila. Isang general ngang Air Force ang napilitang makipakamay, ngunit halata sa kanyang mukha ang pakadismaya. Gay Santos, wala na tayong oras. Dumiretso na tayo sa situation room. Sandali lang po, pinutol ni Mon Santos ang sinasabing general. At saka siya lumuhod sa runway at nagsimulang damhin ang semento gamit ang kanyang makamay. Anong ginagawa ninyo? Naguguluhang tanong ang general. Nagsimula ring makbulungan ang nga sundalong Amerikano sa paligid. Hindi sumagot si Mon Santos at ipinikit lamang ang kanyang nga mata. 1 minuto, 2 minuto. Lahat ay naghihintay ng may pag-alinlangan. May panginginig akong nararamdaman. Bigla niyang sinabi, nga 300 metro sa ilalim ng lupa, mayroong isang malaking communications cable at may kakaibang electromagnetic wave akong nararamdaman. Namutla ang mukha ng general. Paano nyo? Nalaman yan? Pareho ang pattern nito sa frequency na ginagamit ng 787. May isang taong sadyang nagpapadala ng interference signal. Napakuyom ako ang kamao sa harap ng TV. Si Mon Santos nga. Pagdating pa lang niya sa runway, natukoy na niya agad ang posibleng ugat ng problema. Isang koronela tekniko ang US Air Force ang tumawang may pang-insulto. Impossible. Walang anumang nadedetect ang aming nga kagamitan. Kalmadong sumagot si Mon Santos. Hindi nagsisinungaling ang nga kagamitan. Minsan, mali lang ang paraan ng pagtatanong. Binuksan niya ang kanyang toolbox. Nakakagulat, walang kahit isang modernong kagamitan sa loop. Sa halip, may malumas siyang stethoscope, ilang piraso ngang magnet, at isang handmade na electromagnetic wave meter. Anong gagawin mo sa masinaunang gamit na yan? Nakinig na ba kayo ng mabuti? Tinitigan ni Mon Santos ang koronel. Narinig niyo na ba ang tunog na inilalabas ng isang makina kapag nahirapan ito? Natigilan ang koronel. Habang papunta sila sa situation room, nanatiling malami ang tingin ng Amerikano. Ngunit alam ko, malapit nang magbago ng 180 degrees ang kanilang paugali. Sa isang higanteng screen, ipinapakita ang lokasyon ng 18 eroplano ng 787 sa real time. Ang unang eroplano, mayroon na lang 1 oras at 30 minuto na gasolina, ulat ng isang opisyal. Kalmadong tiningnan ni Mon Santos ang data ng bawat eroplano at saka siya humiling ng isang kakaibang bagay. Ipakita niyo sa akin ang oras at lugar ng pag-take-off ng bawat eroplano, pati na ang kanilang maintenance records. Anong kaunayan niyan ngayon? Bilisan niyo! Sa unang pagkakataon, tumaas ang boses ng karaniwang mahinahong si Mon Santos. Lumitaw ang data sa screen. Mabilis na sinuri ni Mon Santos ang nga pattern. Nagliwa na ang kanyang nga mata. Nakita ko na. Lahat ng 18 eroplanong ito ay sumailalim sa pagpapalit ng isang partikular na piyesa sa loop ng huling 6 na buwan. Anong piyesa yun? Isang control chip mula sa Shenzhen Technologies ng China. Biglang tumahimik ang buong situation room. Lumapit ang pinuno nga, tekniko ngang US Air Force. Ang piyesang iyan ay opisyal na inaprubahan ngang Boeing. Nakapasa ito sa lahat ng aming nga pagsusuri. Nga hardware test lang, hindi ba? Sinuri niyo ba ang software para sa isang backdoor? Walang makasagot sa tanong ni Mon Santos. 15 taon na ang nakalipas, isang inhinyerong nangangalang Jose de la Cruz ang nagbigay ng babala tungkol dito, ang panganib ng paggamit ng makritikal na piyesa mula sa China. Nang marinig ko ang pangalan ko, kumabog ang dibdib ko. Naalala pa pala niya ako. Ngunit sinisante, siya e Boeing. At nagpatuloy sila sa paggamit ng mga piyesa mula sa China. Bakit? Dahil mas mura. Ngayon, binabayaran niyo ang halaga. Kinuha ni Mon Santos ang kanyang stethoscope. Inilapat niya ito sa main computer ng situation room. Taningnan siya ng lahat na parabang isang bali. Ngunit maya-maya pa, isang nakakagulat na bagay ang nangyari. Makinig kayo? Ibinigay niya ang stethoscope sa pinuno nga mga tekniko. Nang ilagay ito nga opisyal sa kanyang tainga, namutla siya. Ito'y isang regular na pulse signal. Tama. Eksaktong bawat 37 segundo. Tugma ito sa frequency na nagpaparalisa sa flight control system na 777. Paano natin ito pipigilan? Simple lang.
Hanapin natin ang switch para patayin ito sa pamamagitan ng pektres pabalik. Inilabas ni Monsantos ang kanyang nga lumang gamit. Sa likod niya, inihanda rin ngang 3 batang Pilipino ang kanilang nga kagamitan. Bagamat nagdududa pa rin ang nga Amerikanong tekniko, wala silang pagpipilian. Mabilis na lumilipas ang oras. Natitirang oras, 1 oras at 20 minuto. Nabalot ng matinding tensyon ang situation room sa Clark Air Base. Ang mga tekniko ng Amerika, na itinuturing na pinakamahusay sa mundo, ay kailangang sumunod sa mga utos ng isang 65 taong gulang na Pilipinong matanda at ng kanyang mabatang kasama. Nasaktan ang kanilang pride, ngunit wala itong halaga kumpara sa buhay ngang 3,600 na tao. Maksimula na tayo, sabi ni Monsantos. Ang kanyang mamata ay naglalaman ng parehong determinasyon na nakita ko 20 taon na ang nakalipas. Ang tunay na laban ay magsisimula pa lamang. Nang simulan ni Monsantos ang kanyang trabaho na bago ang atmosfera sa situation room, ang nga Amerikanong tekniko na dating nadududa ay nasimulang mapansin ang kanyang kakaibang pamamaraan. Patayin ang lahat ng electronic equipment, ang kanyang unang utos. Ano? Sa sitwasyong ito, ipapapatay mo ang nga kagamitan? Tumutol ang pinuno nga tekniko. Ngunit matatak si Monsantos. Kailangan nating bawasan ang interference. Napakalit ng signal na hinahanap ko at madali itong matabunan ng ibang electromagnetic waves. Nag-isip sandali ang general ng US Air Force at nagpasya. Sundin ang utos niya. Isa-isang pinatay ang nga kagamitan at dumilim ang situation room. Tanging mga emergency lights na lamang ang bukas ng pagganahin ni Monsantos ang kanyang handmade na device. Ano po yan? Tanong ngang isang batang Amerikanong inhinyero. Isang electromagnetic wave detector na ginawa ko 40 taon na ang nakalipas. Dahil walang digital filters, mas madali nitong nasasagap ang nga pinong signal. Habang pinapanood ko ang TV, humanga ako. Iyon ang tata ni Monsantos. Hanapin ang hindi nakikita nga modernong kagamitan gamit ang isang lumang analog device. Lumipas ang 15 minuto nang magsimulang marinig ang isang mahinang tunog mula sa aparato ni Monsantos. Nakita ko na. Napigil ng lahat ang kanilang hininga. Mayroong isang nakatagong subchannel sa 2.4 GHz frequency. Masyadong tuso ang pagkakagawa. Sinimulan niyang suriin ang signal. Habang tinitingnan ang waveform sa oscilloscope, bumulong siya. Lengguwahe ng sino? Hindi, ito'y isang naka-encrypt na utos. Kaya mo bang i-decrypt? Tanong ng general. Kailangan ng counting oras. Pero, teka, ang pattern na ito. Nanigas ang mukha ni Monsantos. Ito ang parehong sistema ang encryption na nakita ko sa control system ng isang Chinese military drone sa isang airshow sa Shanghai 3 taon na ang nakalipas. Agad na nagulat ang isang opisyal ng CIA sa kanilang headquarters. Hindi na ito isang simpleng technical na problema. Isa na itong issue ng national security. Ibig sabihin, isa itong sinadayang pag-atake? Walang duda, matigas na sabi ni Monsantos. Pero bakit ngayon? At bakit 18 eroplano ng sabay-sabay? Noon, napasigaw ako sa harap ng TV, nakabit-kabit na ang piraso, ang Pacific Security Conference. Tumingin sa akin si Mang Kiko. Ano yun? Bukas gaganapin ang US-China Pacific Security Conference sa Hawaii. Isang mahalagang pulong kung saan susubukan ng Amerika na igiit ang kanilang impluensya. Kung bumagsak ang mga eroplanong Amerika ngayon, tuluyang masisira ang posisyon nila. Tama. Hindi ito isang simpleng terorismo, kundi isang maingat na plinanong estratehikong pag-atake. Tila umabot na rin sa parehong konklusyon ang gana sa Clark, isang emergency video conference ang ikinonekta sa Pentagon. Sigurado ka ba na China ang may gawa nito? Tanong ng Secretary of Defense. Ang teknikal na ebidensya ay matibay. Ngunit ang mahalaga ngayon ay may ligtas ang nga eroplano, kalmadong sabi ni Monsantos, wala na tayong isang oras. Muli siyang nag-focus sa kanyang trabaho. Sinisimulang i-trace pabalik ang naka-encrypt na signal. Dapat mayroong kill switch. Ayaw din ng China na mag-iwan ng ebidensya. Sa loop ng 30 minuto, walang tigil si Monsantos sa pagtatrabaho. Ang kanyang daliri ay tila sumasayaw sa kalkulator, habang sabay-sabay na nag-scan ng maraming frequency. Ang kanyang nga kasama ay abala rin sa kani-kanilang pagsusuri. Biglang sumigaw ang isang batang Amerikanong inhinyero. Ang unang eroplano, 30 minuto na lang ang gasolina. Tumulo ang pawis sa noo ni Monsantos, ngunit hindi huminto ang kanyang kamay. Malapit na, kaunti na lang.
Sa sandaling iyon, isang matinis na tunog ang umaling-awngaw mula sa kanyang aparato. Nahanap ko na. Lahat ay napatingin sa kanya. Nahanap ko ang code para makapasok sa backdoor. Pero ano? Kailangan nating kumonekta sa bawat eroplano ng isa-isa para i deactivate ito. 18 eroplano sa loop ang 30 minuto. Tila imposible. Ngunit hindi sumuko si Mon Santos. May paraan. Delikado, pero may paraan. Tumingin siya sa communications officer ng US. Maaari ba tayong makipag-ugnayan sa lahat ng eroplano ng sabay-sabay? Possible, pero sabihin niyo sa mga piloto ng bawat eroplano na sundin ng eksakto ang sasabihin ko. Sa sumunod na sandali, isang operasyon na wala pang katulad ang nagsimula. Sabay-sabay na nagbigay nga instruksyon si Mon Santos sa 18 piloto. Isang paraan upang manumanong ma-access ang backdoor sa pamamagitan ng pagpindot sa mga partikular na buton sa cockpit sa isang tiya na pagkakasunod-sunod. Delta Flight 387, pindutin ang autopilot button sa loop ng 3 segundo habang inikot ang heading knob ng 2 beses counterclockwise. United Flight 592, ilagay ang inyong transponder sa 7,500 at agad na ibalik sa 7,700. Mukhang kakatwa. Ngunit nagsimula itong gumana. Delta 387, may bahagyang reaksyon na ang sistema, ang unang tagumpay. Ngunit patuloy ang pagtakbo ngang oras. Ang ilang eroplano ay wala ng 20 minutong gasolina. Nagpatuloy si Mon Santos sa pagbibigay ng instruksyon, hindi alintana ang pagod. Paos na ang kanyang boses, ngunit walang bakas kang pagsuko. Pagkalipas ang 15 minuto, 10 eroplano na ang bahagyang bumalik ang sistema. Ngunit ang natitirang 8 ay wala pa ring reaksyon. Hindi ubra. Kailangan natin ng mas malakas na paraan. Nagdesisyon si Mon Santos. Gagawa tayo NH counterattack. Counterattack? Papasukin natin ang sistema pabalik gamit ang backdoor na ginawa ng China at i-reboot ito. Isang mapanganib na sugal. Kung makamali, maring permanenteng masira ang lahat ng sistema. Ako ang mananagot, matigas na sabi ni Mon Santos. Matapos mag-isip sandali, tumango ang general. Wala na silang ibang papipilian. Nang simulan ni Mon Santos ang counterattack, gumalot ang nakakabinging tension sa situation room. Pinapanot ko sa TV, pinapapawisan ang aking makamay. Ang kasamahan ko 20 taon na ang nakalipas ang may hawak ngayon sa buhay ng 3,600 na tao. Ang backdoor na ginawa ng China ay isang double-edged sword, paliwanag ni Mon Santos habang nagtatrabaho. Ayaw din nilang mag-iwan ng bakas. Kaya tiyak na gumawa sila ng self-destruct mechanism. Gagamitin natin yun laban sa kanila. Isang opisyal ng CIA ang nakatanggap ng ulat mula sa headquarters. May namata ang kakaibang aktibidad sa cyber warfare unit ng Beijing. Nalaman na nila, bumulong si Mon Santos. Pabilisan na ito. Kailangan neting may balik ang sistema bago nila mabura ang lahat ng ebidensya. Ang kanyang mga daliri ay nagmamadaling tumipa sa keyboard. Sabay-sabay siyang tumitingin sa maraming monitor habang naglalagay ng code. Ang 3 batang kasama niya ay ginagampanan din ang kani-kanilang matungkulin. Biglang tumunog ang isang alarma. Intrusion detected. May sumusubok kumonekta sa ating sistema mula sa labas? Ang China na yan. Kalmadong sabi ni Mon. Nalaman nilang natuklasan natin ang backdoor at sinusubukan nilang guluhin tayo. Anong gagawin natin? Kailangan nyo silang pigilan. 5 minuto. Kahit 3 minuto lang. Bigyan nyo ako ang 3 minuto. Agad na kumilos ang cyber warfare team ng US. Ang situation room sa Clark Air Base ay biglang naging larangan ng isang cyber war. Sa isang pani, pinipigilan nila ang paatake ng mga hacker mula sa China. Sa kabilang pani, pinapasok ni Mon ang sistema ng mga eroplano. Unang eroplano, 15 minuto na lang ang gasolina. Wala ng oras. Biglang sumiga si Mon de Santos. Nakalusot ako. Isang komplikadong code ang lumitaw sa screen. Ang buong istruktura ng malware na itinanim ang China. Diyos ko, ganito pala ito kasophistikado. Namanga ang pinunong naming nga tekniko nga West. 3 taon nila itong inihanda. Malamang, plinano na nila ito mula pa noong una nilang isapply ang piyesang ito sa 787, paliwanag ni Mon habang sinusuri ang code. Nakaprogram itong mag-activate sa eksaktong petsa at oras. Marso 15, 2027 hapon noong nakaraang taon. Bakit sa araw na iyon? Araw bago ang Pacific Security Conference. Gusto nilang ganap na paralisahin ang Amerika bago sila umupo sa negosasyon. Noon, kinilabutan ako. Kung wala si Mon Santos, totoong luluhot ang Amerika.
Nahanap ko ang self-destruct code, sabi ni Mon. Kung mamanipulahin natin ito, may babalik natin sa dati ang sistema, ngunit delikado ito. Isang pagkakamali lang at tapos ang lahat. General, iparating ng eksakto ang susunod kong utos sa bawat eroplano. Huminga ng malalim si Mon Santos. Pagkatapos ang 3 segundo, kailangang sabay-sabay na patayin ang lahat ang eroplano ang kanilang mind power at agad itong bubuksan muli, eksaktong 3 segundo. 1 segundo lang na mayva. Magdudulot, ito NG permanenteng pinsala. Naiparating ang utos sa mga piloto. 3, 2, 1, and gayon. 18 eroplano ang sabay-sabay na nagdilim. Sa taas na 30,000 talampakan sa Pasipiko, naging dambuhalang piraso sila ng bakal na walang makina at kuryente. 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo. Power on, siga ni Mon Santos. Ilang sandali pa, isang himala ang nangyari. Delta Flight 387, system is operational. United Flight 592, all functions restored. Isa-isang pumasok ang ngaulat ng tagumpay. Ngunit hindi pa tapos. 3 eroplano ang nanatiling walang responder. Bakit ayaw gumana? Mas lumang modelo. Mukhang iba ang backdoor code. Pinunasan ni Mon Santos ang pawisanu. 6 na minuto na lang ang gasolina. Nasa bingit sila ang kapahamakan. Noon, pilamay naalala si Mon Santos. Kailangan natin ng Filipino style. Ano? Naguluhan ang lahat. Hindi direct attack, kundi roundabout entry. Isang konsepto mula sa ating kultura na parang tubig na tumatama sa bato. Hindi natin ito sisirain gamit ang lakas, kundi dahan-dahan nating papasukin. Wala ng oras para mapaliwanag. Matiwala lang kayo. Nagsimula siyang bumuong ang kode sa isang kakaibang paraan. Hindi umatake, kundi lumulusot. 4 na minuto. 3 minuto. Nakuha ko! Sa huling sandali, bumalik din ang sistema ng huling 3 eroplano. Napuno ng sigawan at palakpakan ang situation room. Nagyakapan ang masundalong Amerikano, ang ilan ay umiyak. Ngunit si Mon Santos ay tahimik na nakaupo. Hindi pa tayo tapos. Ano ang ibig mong sabihin? Kailangan nating makuha ang ebidensya. Tiyak na binubura ng China ang lahat ng bakas ngayon. Muli niyang hinawakan ang keyboard at sinimulan ang pektres pabalik sa server ng China. Delikado yan. Magiging isyong diplomatiko yan. Tinangka nilang pumatay ng 3,600 na tao, mga sibilyan. Nanlamig ang tingin ni Mon Santos. Ito ay isang act of war. Sa sumunod na sandali, isang pambihirang bagay ang kanyang nagawa. Nagtagumpay siyang kopyahin ang isang log file na hindi pa nabubura ng mga hacker ng China. Beijing Cyber Warfare Command. Opisyal na namamahala, Colonel Ming Xiao. Pangalan ng operation, Empty Sky. Lahat ng ebidensya ay nabunyag. Agad na nagulat ang opisyal ngang CIA sa headquarters na umabot hanggang White House. Noon, tumunok ang telepono, ang Pangulong Amerika. Mr. Ramon Santos, umalinggaw-nggaw ang boses NG Pangulo sa speaker. Sa anggalan, NG Estados Unidos NG Amerika. Nagpapasalamat kami. Isa kang tunay na bayani. Gawa ko lang po ang trabaho ko, Mr. President. Hindi. Iniligtas mo ang buhay nga. 3,600 na tao at ang karangalan ng Amerika. Huminto sandali ang Pangulo. At ipinakita ng Pilipinas kung ano ang isang tunay na alyado. Ang nag-isang bansang tumulong sa aming pinakamadilim na oras. Napaluha ako sa harap ng TV. Ang panganib na ibinabala namin 15 taon na ang nakalipas ay nakatoto. At sa huli, si Mon Santos ang lumutas ang lahat. Bagama itinanggi nga, China ang lahat. Malinaw ang ebidensya. Binatikos sila ng buong mundo at agad na ipinagbawa ng Amerika ang paggamit ng lahat ng kritikal na piyesa mula sa China. Ngunit may mas mahalagang nangyari. Natanto ng buong mundo na ang tunay na lakas ng teknolohiya ay hindi nakmumula sa mga makabagong kagamitan, kundi sa talino at galing ng taong gumagamit nito. At sa panahon ng krisis, malalaman mo kung sino ang iyong tunay na kaibigan. Si Mon Santos ay nanatiling mapakumbaba. Maari na po ba akong umuwi? Hinihintay na po ako ng aking apo. Ganun lang, tahimik na tumayo ang bayani. Matapos mabunya ang sabuatan ng China, isang panibagong tensyon ang bumalot sa situation room. Naibalik na ang sistema ng 18 eroplano, ngunit hindi pa sila ligtas na nakakalapak. Ang mas malaking problema ay ang posibilidad na gamitin ng China ang kanilang huling alas. Mr. Santos,
May kakaibang aktibidad kaming namataan sa server ngang China, ulat ng isang miyembro ngang US Cyber Warfare Team. Tainingnan ni Monsantos ang monitor. Sumeryoso ang kanyang mukha. Naghahanda sila nga ikalawang paatake. Ikalawang pag-atake? Isang backup plan sakaling mabigo ang una nilang plano. Malamang, ang puntirya nila ngayon ay ang landing systems. Muling natigilan ang situation room. Ibig sabihin, hindi makakalapak ang mga eroplano? Ang plano nila ay sabay-sabay na paralisahin ang Instrument Landing System ILS ng 18 paliparan. Napakuyo muli ako ang kamao sa harap mang TV. Kinilabutan ako sa kasamaan ng China. Noon, isang hindi inaasahang salita ang binitiwan ni Monsantos. Mukhang oras na para ipakilala ko ang aking nga kasama. Kasama? Akala ko mag-isa ka lang. Hindi ako nag-isa. 3 miyembro nga air traffic control team mula sa NAIA ang kasama ko. Itinuro ni Monsantos ang 3 kabataang Pilipino na tahimik na naghihintay. Sila ang pinakamahuhusay na air traffic controller sa Pilipinas. At, ngumiti si Monsantos, kami rin ang team na makakasamang bumuo ng Filipino-style multi-layered defense system. Ano ang Filipino-style multi-layered defense system? Tanong ng general. Isang sistema na hango sa konsepto ngamga tradisyonal na istrukturang Pilipino. Kahit malusutan ang isang pader, marami pang susunod na harang, paliwanag ang isa sa mga kabataan. Ang Western-style firewall ay umaasa sa isang mataas na pader, ngunit kami, gumagawa kami ng maraming mas mababang pader. Bawat isa ay gumagana sa iba't ibang paraan. Nakinig ng may interes ang mga Amerikano. Nagpatuloy si Monsantos. Kapag nalampasan ng atake ang unang pader, haharangin siya ng pangalawang pader gamit ang ibang paraan. Ganyan din sa pangatlo at pang-apat, sa huli, mapapagod at susukurin ang atake. Epektibo ba talaga yan? Sa loob ng 5 taon, hindi pa nahahaang NAIA ni isang beses, may pagmamalaking sabi ngang isang miyembro ngang team. Nagbigay utos si Monsantos sa kanyang team. Reyes, protektahan mo ang Los Angeles Airport gamit ang NAIA method. Garcia, sa iyo ang Chicago. Lim, sa iyo naman ang New York. Mabilis na nagsimulang mag-type sa keyboard ang 3 kabataan. Huminga ng malalim si Monsantos. Ang natitirang 15 paliparan, sabay-sabay kong poprotektahan. 15? Mag-isa? Huwag kayong mag-alala. 35 taon akong naghanda para sa sandaling ito. Nang simulan niya ang trabaho, isang kamanghamanghang tanawin ang lumitaw sa mga monitor. Sunod-sunod na mga defense layer ang nabuo sa sistema ng bawat paliparan. Parang balat nok sibuyas na patong-patong. Paano ito posible? Bulalas nok pinunong nga teknikong US. Alam nyo ba ang bahay kubo? Sagot ni Reyes habang naktatrabaho. Kapag tinamaan ng bagyo, hindi ito nasisira dahil ang bawat parte ay may kanya-kanyang gampanin. Bawat isa ay sumusuporta sa iba. 15 minuto ang lumipas at nagsimula ang ikalawang pag-atake ng China. Multiple intrusion attempts detected. Inaatake ang ELS ng Los Angeles, Chicago at New York. Sabay-sabay na inaatake. Ngunit kahanga-hanga ang Filipino-style defense. Nang malusutan ng pag-atake ng China ang unang layer, hinarang ito ng pangalawang layer sa isang kakaibang paraan. Hindi ka panipaniwala. Mas epektibo pa ito sa aming pinakabagong sistema pag amin ng pinunong US Cyber Warfare. Noon, may natuklasan si Monsantos. Ang code na ito, namutla siya, may ikatlong paatake at sa pagkakataong ito. Ano yun? Ang plano nila ay pasabugin ang mga eroplano mismo. Nabigla ang buong situation room. May nakatagong code na mag-overheat sa mga lithium battery para makdulot ng pagsabog. Nakaset itong mag-activate bago mismo lumapa. Wala ng oras, ang unang eroplano ay lalapak sa Los Angeles sa loob ng 10 minuto. Mapipigilan ba natin? Impossible sa normal na paraan. Ngunit, tiningnan ni Monsantos ang kanyang team, mayroon tayong emergency protocol. Sa sumunod na sandali, ipinakita nga pat na Pilipino ang pambihirang teamwork. Reyes, mag-inject kang cooling code sa battery management system. Garcia, ihanda ang force reset ng temperature sensors. Lim, i-activate ang emergency power discharge system. Para silang isang special forces unit na matagal nang nagsanay ng makakasama. Sabay-sabay na kumonekta si Monsantos sa 18 eroplano at sinimulang i-reprogram ang battery systems. Ito ang lakas ng Pilipino, sabi niya habang nagtatrabaho. Mahalaga ang galing ng bawat isa
Ngunit mas mahalaga ang pagkakaisa. Sa kultura ng bayanihan, natutunan namin kung paano kumilos nang mabilis nang hindi isinasakripisyo ang kalidad. 5 minuto, 4, 3. Tapos na. Eksaktong 2 minuto bago lumapak, lahat ng battery system ng eroplano ay nailipat sa safe mode. Delta Flight 387 safely landed in Los Angeles. Dumating ang unang ulat ng tagumpay. Sunod-sunod na dumating ang mga balita nga matagumpay na paglapak. San Francisco, Chicago, New York, Seattle. Sa wakas, lahat ng 18 eroplano ay ligtas nang nakalapak. 3,600 na tao, lahat ay buhay. Walang kahit isang nasaktan. Napuno ngang palakpakan at sigawan ang situation room. Pinalibutan ng masundalong Amerikano ang team mula sa Pilipinas. Kahanga-hanga, hindi namin akalay na ganito kalakas ang teknolohiya ng Pilipinas. Mahigpit na kinamayan ng General Simon Santos. Ngunit nanatiling mapakumbaba Simon, hindi ito tungkol sa kung sino ang mas magaling, natulungan lamang ang makaibang pamamaraan at nakbunga ito ngang maganda. Habang pinapanood ko ang TV, nakaramdam ako ngang pagmamalaki. Masakit ang pagkatanggal sa akin sa Boeing, 15 taon na ang nakalipas, ngunit ang ipinakitang gilas ngang Pilipinas ngayon ay tunay na may pagmamalaki. Noon, isang flash report ang lumitaw sa screen. Government ng China, itinanggi ang lahat ng akusasyon, isang sabuatan daw ng Amerika. Ngunit malinaw ang ebidensya. Ang log file na nakuha ni Mon Santos, ang resulta nga analysis sa court, at ang testimonya ng 3,600 na tao, isang emergency statement ang inilabas ng White House. Ngayong araw, ipinakita ng Pilipinas kung ano ang isang tunay na aliado. Hindi kailanman malilimutan ng Amerika ang utang na loob na ito. At idinakda pa, simula ngayon, ipapatupad natin ang Filipino-style multi-layered defense system sa lahat ng kritikal na sistema ng Amerika. Ang teknolohiya ng Pilipinas ay naging global standard sa isang iglap. Matapos ligtas na makalapag ang lahat ng 18 eroplano, bumalot ang pagkamangha sa buong mundo. Partikular na kapansin-pansin ang pagbabago sa tono ng media sa Amerika. Ilang oras lang ang nakalipas. Kinukutya nila ang Pilipinas. Ngunit ngayon, hindi sila makamayaw sa papuri. Nasa aking pagawaan pa rin ako sa Daly City. Nanonood ng TV. Unti-unting dumami ang nga tao sa loop. Ang nga kapitbahay ko ay gustong masaksihan ang makasaysayang sandaling ito. Mga kababayan, nasaksihan natin ang isang himala. Sabi ni Anderson Kupang ng CNN na may pananabik, iniligtas ng Pilipinas ang Amerika. Nagbago ang eksena at ipinakita ang Los Angeles Airport. Umiyak na niyayakap ng mga pasahero mula sa Delta Flight 387 ang kanilang mga pamilya. Akala ko talaga mamamatay na kami, sabi ng isang pasahero sa isang panayam. Pero nang i-anunsyo ng kapitan na tinutulungan kami ng isang timula sa Pilipinas, ewan ko, gumaan ang loob ko. Naniwala ako na kaya nilang gawin. Sunod-sunod na ipinakita ang mga eksena mula sa iba't ibang paliparan. Chicago, New York, Seattle, sa lahat ng lugar, nag-uumapaw ang kagalakan. May isang partikular na eksena na nakaantik sa puso. Isang Amerikanong piloto ang lumuluhang nagsalita sa harap ng kamera. Sa 35 taon kong karera, ngayon lang nangyari ito. Nang mawala ang lahat, narinig ko ang boses ng isang matandang Pilipino. Huwag kayong mag-alala. Hahanapan ko ang paraan. Sa sandaling iyon, alam kong maliligtas kami. Sa White House, isang press conference ang idinaos. Ang Pangulo mismo ang nagsalita. Ang araw na ito ay maitatala sa kasaysayan ng Amerika. Ang araw na nalaman natin kung sino ang ating tunay na kaibigan sa oras ng matinding pangangailangan. Huminto sandali ang Pangulo, pinipigilan ang emosyon. Ang UK, France, Germany lahat sila ay matagal na nating aliado. Ngunit sa pinakamahirap na sandali, ang tanging nagbigay ng tunay na tulong ay ang Pilipinas. At isang nakakagulat na anunsyo ang sumunod. Ngayong araw, magsusumite ako ang isang special bill sa Kongreso. Isang US-Philippines Aviation Security Alliance at ang paggawat ng pinakamataas na parangal para sa mga bayani ng Amerika kay G. Ramon Santos at sa kanyang team, nakagulo ang reporter. Alisin din natin ang lahat ng kritikal na piyesa mula sa China sa mga eroplano ng Amerika at sisimulan ang isang malawakang pakikipagtulungan sa mga kumpanyang Pilipino. Ito ang pinakamasamang resulta para sa China. Hindi lang nabigo ang kanilang 3 taong plano, lalo pa nitong pinatibay ang alyansa ang US at Pilipinas, nag-anunsyo rin ang Pentagon.
Napagdesisyonan naming ipatupad ang Filipino-style multi-layered defense system sa buong cybersecurity system ng militar ng US. Ito ang unang pakakataon sa kasaysayan Amerika na ganap nilang ia-adopt ang isang dayuhang security technology. Idinagda pa ang Secretary of Defense ngayon. Natuto kami ang pagpapakumbaba na hindi lang ang sarili naming teknolohiya ang pinakamagaling, kailangan din namin ng ibang pananaw, ng ibang karunungan. Samantala, sa situation room sa Clark Air Base, isa pang nakaantik na eksena ang naganap habang nag-iimpake si Mon Santos at ang kanyang team. Isa-isang lumapit ang mga Amerikanong tekniko, ang mga taong binalewala sila kanina. Mr. Santos, pasensya na po, yumuko ang pinuno nga teknikong US. Nabulag kami ng aming nga prejudice. At maraming salamat. Lumapit din ang mga batang inhinyero. Gusto po naming matutunan ang Filipino-style security system. Maari niyo po ba kaming turuan? Ngumiti ng mahinahon si Mon Santos. Siyempre, ang kaalaman ay lalong lumalago kapag ibinabahagi. Noon, tumunog ang telepono. Isang video call at nakakagulat, ang mukha ko ang lumitaw sa screen. Pupu! Gulat na sabi ni Mon Santos. Ikaw pala yan? Alam ko na, ikaw lang ang naisip ko kanina pa. Mula sa aking pagawaan sa Daly City, nakipa-video call ako sa Clark Air Base. Ang aming unang pakikita sa loop ng 20 taon. Paano? Nanonood ako ang balita. Pinanood kitang lutasin ang problema na ibinabala natin 15 taon na ang nakalipas. Naluha si Mon Santos. Pepe, salamat sa pagsuporta mo sa akin noon. Utang na loob ko yun sa iyo. Kalimutan mo na yun? Ang mahalaga ay ang nagawa mo ngayon? Gulat na nakatingin sa amin ang mga Amerikano sa paligid. Jose de la Cruz. Ang malamat na inhinyero na Boeing, sa wakas, nalaman din nila. Tama po, sagot ni Mon Santos. Si anak babala tungkol sa panganib ng mapiyasang gawa sa China, makasama kaming gumawang ulat. Ngunit hindi na kini ang Boeing at sinisanta si Pepe. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa situation room. Noon, lumapit ang General, Mr. De La Cruz, isa ka ring bayani. Kung hindi dahil sa babala mo noon, hindi namin malalaman kahit ang sanhi ng problema ngayon. Napabuntong hininga ako. Huli na, ngunit masaya akong nalaman din ang katotohanan. Sa kabilang screen, nagsalita si Mon. Pepe, bumalik ka na sa Pilipinas. Marami pa tayong kailangang gawin ng makasama. Salamat Mon, pag-isipan ko. Pagkatapos ng tawa, gumaan ang dibdib ko. Para bang ang bigat ng 15 taon ay biglang nawala. Samantala, naging mainit ang reaksyon ng buong mundo. Ang BBC ng UK ay nag-broadcast ng isang special report na pinamagatang ang tunay na diwa ng alyansa na ipinakita ng Pilipinas. Inulat naman ng Le Monde ngang France, iniligtas ng karunungan ng silangan ng kahambugan ng kanluran. Ngunit ang pinakadramatikong pagbabago ay nangyari sa loob ng Amerika. Nagkakaisa ang Kongreso na palakasin ang kooperasyon sa Pilipinas. Naglatala ng editorial ang mga pangunahing pahayagan. The New York Times. Ngayon, natutunan natin kung sino ang tunay na kaibigan. The Washington Post. Iniligtas ang karunungang Pilipino ang kalangitan ang Amerika. Maging ang konserbatibong Fox News ay naglabas ng opinyon na marami tayong dapat matutunan sa Pilipinas. Nang gabing iyon, nakaroon ng spontanyong paktitipon ng pasasalamat sa mga pangunahing lungsod sa mundo. Sa Times Square, New York, isang higanteng bandila ng Pilipinas ang iwinagaywe habang sumisigaw ang mga tao nga salamat Pilipinas. Sa Los Angeles, nakaroon ng pista ang komunidad ng mga Pilipino. Hinahanap ng Amerikano ang mga Pilipino para yakapin at pasalamatan. Ang pinakanakaantik ay ang ginawa nga nakaligtas na pasahero. Nagsimula sila ngang isang fundraising campaign. Gusto naming suklian ang kabutihan ng timula sa Pilipinas. Sila ang aming tagapagligtas. Sa loob lamang ng isang araw, nakalikom sila ngang 10 milyon. Ngunit tinanggihan ni Mon Santos ang lahat ng pera. Hindi ko ito ginawa para sa pera. Gamitin niyo ang parang iyan para maktayo ang isang Aviation Safety Research Foundation para hindi na maulit ang ganitong pangyayari. Lalong humanga ang mga Amerikano sa kanyang pagpapakumbaba. Muling nagbigay pahayag ang Pangulo. Ngayong araw, natutunan natin ang isang bagay na hindi nabibili ng pera. Ang halaga ng tunay na pagkakaibigan, tiwala, at pagpapakumbaba. At isang makasaysayang deklarasyon ang sumunod. Simula sa susunod na linggo, idedeklara natin ang araw na ito bilang Pacific Miracle Day, isang national holiday, bawat taon.
Gugunitain natin ito bilang araw ng pagkakaibigan ng Pilipinas at Amerika. Bagamat patuloy na itinanggi ng China ang lahat, lumakas ang pressure mula sa buong mundo. Nagpatawag ng emergency meeting ang UN Security Council at nagpasa ng resolusyon na nakdedeklarang isang war crime ang cyber attack sa mga sibilyang eroplano. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loop ng maraming taon, nakatulog ako ng mahimbing. Para bang nawala ang sa mga loop na kinimkim ko sa loop ng 15 taon. Hindi man ako kinilala ng Boeing, pinatunayan naman ng kasaysayan ang katotohanan. At higit sa lahat, ipinagmamalaki ko ang ipinakita ng Pilipinas. Isang malit na bansa, ngunit sa oras ng krisis, hindi nag-atubiling tumayo. Mapagkumbaba, ngunit tiyak na nilutas ang problema at hindi naging mayabang kahit matapos ang tagumpay. Ito ang tunay na dangal ng isang bansa. Ang himala sa Pasipiko ay naging bahagi ng kasaysayan at ang relasyon ng Pilipinas at Amerika ay umakyat sa isang bagong antas. At natantong buong mundo na ang tunay na kapangyarihan sa ika-21 siglo ay hindi lamang lakas militar o ekonomiya, kundi ang isang mainit na pusong handang tumulong sa oras ng pangangailangan at ang karunungang kayang lumutas ng mga problema.